Hello mga kasensi, this is Teacher Rally and welcome to my channel. Kumusta ang lahat? Sa araw na ito, it's Thursday afternoon at kararating lang namin galing sa iba't ibang shop para bumili noong iba pang mga kailangan namin for Christmas at saka yung mga pwedeng naming bilhin na damit kung saan kami makatitipid dahil papalamig na ng papalamig yung panahon. So nakakita rin ako sa ibang shops ng mga gamit sa kusina at akin na rin binili. Hindi naman madaming-madami. So, ipapakita ko sa inyo ito at I hope you will join me hanggang matapos itong video na ito. So, pakita ko sa inyo yung mga nakakatuwang items na binili ko doon sa shop for Christmas. So, unahin natin yung mga boxes kasi itatayo ko na yung aking Christmas tree para naman ma-enjoy ko yung effort, yung hirap sa pagkakabit or pagtatayo ng Christmas tree. Kasi dito sa Netherlands, nagkakabit ng Christmas tree after ng isa pang celebration before Christmas. So, ano na lang yun, mga isang linggo na lang bago mag-Christmas. At kung nung mo palang itatayo yung Christmas tree, ang hirap di magtayo no, depende sa size ng Christmas tree mo, tapos aayusan mo, tapos after Christmas, tatanggalin mo na rin, diba? So, para masulit naman at least a month na tinitingnan mo yung Christmas tree. So, syempre, pag may Christmas tree ka, naglalagay ng mga mumunting regalo sa ilalim ng Christmas tree. Ito naman yung ating nakaugalian na paraan pagka tayo ay merong pag-celebrate at meron tayong Christmas tree sa bahay. So, nakakita ako ng mga gagandang mga kahon na pwedeng lamanan o lagyan ng mga maliliit na items na pambigay sa mga mahal sa buhay for Christmas. So, nakita ko ito kasi hindi ako magaling sa pagbabalot, nakakapagbalot naman ako ng regalo pero hindi yung katulad ng ibang talagang eksperto sa pagbabalot. So, para sa akin, if not paper bag na may Christmas decor, ito na lang ganito, 'di ba? Oh, ayan. Makintab, pang Christmas talaga. At kung hindi naman Christmas, pwede na rin din itong lagyan ng iba pang items. Pwedeng i-recycle ito. Kasi mas maganda na yung lalagyanan ay nare-recycle. Pwede mo itong lagyan ng mga gamit sa eskwela, mga school supplies after na mabigyan ka ng ganitong lalagyanan for Christmas. Siyempre, lalagyan mo muna ito ng regalo. So, ito yung isa sa nakita ko. Maraming pagpipilian, may malaki, may maliit, pero ito lang yung magandang size. Siyempre, iba't iba din naman ang presyo. So, made of box siya at maganda. Ayan. So, meron ako nitong star shape. At meron din naman ako nung may kasama ng ribbon. Ang kagandahan kasi dito, itong klase na ito, ganda diba? Rose yung kulay. Rose pink. Ayan. Hindi lang ito pang Christmas. So, for any occasion, pagka naghahanap ka ng pambalot at hindi ka makakuha, eto na, lagyan mo na lang to, i-recycle mo na rin uli at lagyan mo ng regalo. So, box din ito. Ayan. So, meron na akong dalawa nito. At bumili rin ako nung isang klase ng ng kahon na pangregalo na maliit lang. Kaya lang, ang kagandahan dito, ayan, katulad nito, ayan. So, meron siya dito naka-emboss na ho, ho, ho. Okay? Ho, ho, ho. Christmas. Christmas! Who's this? Father Christmas. Santa Claus. Okay, ayan. So, diba? Baka gusto mong magregalo ng alahas. So, ayan. Dito mo na ilagay. At, ang maganda dito sa kahon na ito ay hindi lang ito kahon. Dahil ito ay, pakinggan nyo O, diba? May tunog. Okay? May kanta ng pang-Christmas. So, bumili ako ng tatlong klaseng kahon, maliliit na kahon.
kung magre-regalo ka ng relo o kaya naman mga accessories. Ako po, ang pili ko kaya doon sa mga accessories. At saka, ano pa ba? Mga jewelry. Ayan. So, eto yung una. Tatlo kasi yung nakita ko eh. So, binili ko na lahat. Pero iba-iba yung tugtog. So, eto yung isa. Ito naman yung pangalawang disenyo. Snowflakes. Tapos, iba din yung tugtog nito. Yan. Ayan. So, diba, tutugtugan mo na yung riregaluhan mo. Meron pa siyang marireceive na magandang regalo sa'yo. Diba? At ito din ay, diba, ang ganda. Kaya lang, hindi mo to magagamit. Pwede mo tong i-recycle sa susunod pang Pasko. Ayan. Basta maingat. After mo ma-receive yung regalo, itago mo na lang. And, ang ibang din naman ang tugtog nito. So, every color, meron siyang ibang, ayan. So, ayan yung tugtog. So, iba-iba yung We Wish You a Merry Christmas, Jingle Bells, at saka ano pa ba yung isang tugtog? Nakalimutan ko na. So, tatlong maliliit ito na boxes. Diba ang ganda? Tago nyo. Ang ganda pagka naka-receive kayo nito. Tapos gamitin nyo naman na pang regalo ninyo sa susunod na Christmas. Yan. Yeah. So, baka interesado kayo. So, for the next Christmas, ay magamit ninyo. Ayan. Pwede kayong makabili. I-message nyo lang ako. And reasonable lang yung prices. Okay? Hindi sobrang mahal. Kayang-kaya nyo. Yan. And also, para naman sa table namin, bumili ako nitong ball na merong Christmas light sa loob. Kaya lang, isang kulay lang yon. So, para meron lang Christmas decor din dito sa table. So, ito na yung binili ko. So, maglalagay lang kung 3 battery dito. And then, that's it. Diba? Iba-ibang kulay. Merong silver, red, and yellow, and gold. So, yung gold na yung binili ko. Yan. And, what else? Yan. Siyempre, magki-Christmas, bumili ako before ng tablecloth na ganito yung kulay. So, pwede nating gamitan nito namang kulay ng napkin. Siyempre, pagka yung plates, meron kang napkin, and then, eto yun. Ayan. Meron din kasama itong table runner. Pero, siguro, later ko na bibilin. Ayan. So, match. Contrasting color. So, bagay na bagay. Blue and hindi ito white. White with the gold something. Ayan. Ayan. And, ito din ay napkin, and ganito naman yung kulay. Kasi yung kulay ng aking tablecloth ay ganito. So, ima-match ko na ganyan, diba? Okay naman. Any color, basta dark, and then dapat light color yung kapartner niya para match. And then, ito naman ay kakulay noong tablecloth. Ganito din. So, binili ko na rin. So, just in case, white naman yung aking tablecloth. Kung ganito yung tablecloth ko, then ganito naman yung gagamitin ko. Ayan. Hindi ito related sa Christmas, pero binili din namin ito doon sa same shop. At ito ay para sa salamin or sa window ng kotse. Ayan. Panglinis. Kasi 'di ba pagka nag-snow, so yung magbi-build ng snow doon sa pinaka window, mahirap tanggalin. So para madaling tanggalin, i-sprayan nito, i-sprayan, and then tsaka tatanggalin yung snow. Okay, so eto yung nabili namin sa shops. At yung last ay dahil kapag autumn, madalas umuulan. Ayan. Madalas umuulan. So, pagka namasyal kami, mas maganda na ready na. Kung makalimutan namin yung aming
payong, ay magdadala na lang kami ng kapote. Ayan. So, bumili kami ng 6 na piraso. Ayan. Napansin ko kasi ito minsan nag-travel kami, inabutan kami ng ulan, di basang-basa kami. So, nakita ko yung mga kasamahan namin, merong gamit na ganito. Naku, maganda ka ako nito. So, pagka ako nakapunta sa supermarket, ay bibili ako nito at ilalagay ko sa aking bag. Kahit anong season, basta abutan ka ng ulan at nakalimutan mo yung payong. Ayan, meron na akong pang-protekta sa damit. Yan. At bumili ko ng 2 blue para sa partner ko. Tapos 2 white. At yun sa akin naman ay para maiba naman, bumili naman ako sa akin ng red and yellow. Yan. So, eto yung mga napamili namin doon sa first store na pinuntahan namin. At ang total cost ng aming binili ay for that store ay $24.79. Okay. Ang dami na nun for $24.79. So, yun yung mga napamili namin. And after that, ay pumunta rin kami sa same shop but sa iba namang location. And nakabili din kami ng mga damit for autumn and winter. Yan. So, for my partner, itong cardigan na kanyang susuotin dito sa bahay. So, sabi ko bumili na siya nitong ganitong kulay kasi wala pa siya ng ganitong kulay. So, bumili kami 2. So, this one is blue. At yung isang kulay naman na binili niyang cardigan is green. O, ayan. Yan. Kailangan kasi yan dahil malamig. Ganyan panahon. Ako, napakalamig talaga. Yan. Tapos, sa akin naman, pumunta kami sa ibang shop. Isasama ko na to, sa ibang shop at bumili naman kami ng para sa akin din. At ito ay gusto ko magkaroon nito, hindi long sleeves but eto, ayan. Yung ganito yung binili ko pang-itaas, pang cover. So, ganito yung kulay. Ito yung kulay. So, sa akin naman kahit anong kulay, babagay naman. Ayan. And, ano pa yung binili ko? Para sa partner ko, meron din kaming shirt na binili. Ayan. So, eto yun. Ayan. For autumn. Ito kasi yung Franela yung tela, so makapal para mainit, warm yung suot. Ito naman yung isa, ganito yung kulay. Yan. Naghahanap pa kami ng ibang size, kaya lang XL kasi siya, the XXL. So, ang nakita lang namin doon ay XL. So, malamang yung mga naunang bumili ay XXL din kasi yan. Para okay naman din sa kanya yung XL, kaya lang hindi na niya baka kasi tumaba. So XXL. At may Christmas Village kasi ako, and in my next coming videos papakita ko sa inyo yung Christmas Village ko. Nakakita ko ng pwede ko pang i-add na lights dun sa village para mas maliwanag yung village ko. So bumili ako nito, ilang piraso to? 20 lights. So, 2 na yung binili ko kasi elevated yung kalahating part ng aking Christmas Village. So, papakita ko sa inyo yung kapag natapos ko na. Ilalagay ko lang ito. Yun, tapos iilawan ko na. Kasi, gustong-gusto ko talaga yung Christmas Village. Yun. And also, ano pa ba yun? Ito, last na, para sa akin.
leggings. So, makapal na leggings ito. So, pang malamig na panahon. Ayan. May iba't ibang thickness yung leggings. Meron pa ako ditong leggings na 60% yung thickness. Meron naman yung 40%, 30%, ganon. Yung pagka 30%, 40% pang spring, summer, pwedeng gamitin yon. Pagka mga 60%, ayan, pag malamig na panahon. So, ito yung binili ko, thermal legging. Yan. Ang kulay lang kasi iisa So, black. Pero sa ibang store, kaya lang mahal yung mga thermal leggings sila na nakabili ako. Merong mga ibang kulay. So, dun sa isang brand na nabili ko before sa ibang store ay yellow. Kasi paborito ko yung yellow. At may yellow ako na damit. So, yellow yung binili ko na leggings, thermal. At medyo pricey yon compared dito sa normal lang na sinusuot. And for these things na ipinakita ko naman ay nagbayad kami ng asan ba presyo? So ano presyo? $37.72. Ayan, $37.72 mga damit na itong pinamili namin. So okay na rin ito kasi kailangan namin ito ngayong tag-lamig. Ayan, tag-lamig. And punta tayo sa next shop na binili namin. Okay, sabi ko nga gamit sa kusina. So, mga babasagin ito. Meron kasi kung mahilig akong magkolekta ng mga cups na yung mga mamahalin na cups. At nakakapunta kami doon sa shops at nakakita ako ng magagandang disenyo ng cups. At ito naman siguro gagamitin namin pagka may okasyon. Ang ganda kasi nung disenyo. So, nakita ko. Ayan. Flower yung design na black. And sa kalahati naman ito ay white. So, yung kanya namang saucer ay ganun din. Siyempre, kailangan match. Diba? Ayan. So, kalahati is white, kalahati black. Napaka-sophisticated ng dating kapag black and white talaga. No? Parang ang classic, ang decente. So, bumili kami ng 4 na piraso nito. Ayan. 4 na sets nitong cups na ito. Ayan. Ayan. Lagay ko na lang dito sa side. Ayan. So, sabi ko pagka may bisita, bigyan mo ng kape or ano, ayan. So, kape, tsaa, depende sa kung ano gusto nila. Pero maganda nga ito kapag grupo yung pumunta. So, pare-parehas na ganito yung disenyo ng kanilang cups. Okay, and pagka merong cake ka na kakainin, so kailangan meron kang lalagyanan. So ganito naman yung binili ko na disenyo din, black pa rin kasi i-match ko doon sa cups na binili ko. So 4 din ito, 4 na cups, so 4 din yung binili ko. Ayan. Ayan. So, pag may mga cakes and tarts, desserts, so, dito mo ilalagay. Common kasi dito yun. Ayan. And for me naman, kasi isa lang tong set na ito. So, for me, bumili ako dahil mahilig tayo magkape. Nagandahan ako dito sa disenyo nitong cup na ito. So, nakalagay coffee, obvious naman, ano. Tapos, iba't ibang klase ng coffee na meron dito. We have cappuccino, espresso. Okay. And yung pinaka-saucer niya, ang ganda, nakalagay pa rin doon ay coffee at sa gitna, pero medyo malalim na mag-handle ng pinaka-put ng baso. So, para hindi siya mag-move. Nakasakat lang siya doon. And then, makikita mo yung name ng coffee around
this saucer. So, binili ko ito para sa akin. And 1 teacup. Oh, ayan. Ganda. Parang Chinese naman yung dating nito. Ayan, yung gold, yung design. And the same with the saucer. Ang ganda. So, ito yung binili ko doon sa shop na pinuntahan namin. And the last one, ano na lang to, mga pagkain. Alright, so bumili ako ng cookie, yan, na may palaman ng almond sa loob. Paborito ko itong cookie na ito. At 3 piraso yung binili ko. 2 na lang ito, kinain na yung isa. And then, another cookie. Yan, paborito ko ito. Paborito namin itong cookie na ito. May cinnamon kasi. Sarap pagka may cinnamon. Tsaka maganda kasi sa katawan yun. Yung cinnamon, yung health benefit ng cinnamon. Tapos, gagawa ulit ako ng salad for tonight. So, eto ulit. Bumili na ako ng mix na vegetables, carrots, lettuce, and red cabbage. So, yan. Masarap kasi yung lasa kapag mix ng ganito. And yogurt. Yan. Yogurt. Hindi ako mahilig sa yogurt. So, eto, dessert para sa aking partner. And, what else? Medyo yata madami, ano. Ito yung paborito ko. Pwede itong papakyan, ano. Pwedeng ilagay din to sa mga crackers kapag kumakain. So, this is celery with celery salad. So, ang sarap nito. Ewan ko pagka natikman nyo to, siguro mai-inlove din kayo. Alam niyo yung lasa ng celery sa atin, diba? Hindi ako masyado mahilig doon. Pero nung natikman ko ito, ang tamis ng lasa. Siguro nilagyan to ng, hinaluan ito ng milk. Tingnan ko kung ano yung ingredients. Wala naman nakalagay na na milk. Pero of course may mayo ito dahil thick and eto so celery ito. Celery salad. Ang sarap nito. Yan, binili namin. And onion, wala na kaming sibuyas at saka lime. Ayan, kasi yung lime pagka mga pirito yung ulam, sa alang kalamansi dito. So, yung lemon kasi parang iba yung lasa sa akin, pero pagka lime, pinakamalapit ito doon sa kalamansi. So, mas masarap sa akin yung lasa nito. Tsaka, pag magluto ako, baka ako magluto ng leche plan. So, gagamitin ko yung pinakabalat. Ayan, so, pag nagawa ng leche plan. Nakabili kasi ko ng condensed milk. Tapos, ayan, cas fondue. So, cheese fondue. Syempre, pag European, yan, kumakain sila nito. Cheese fondue, mahilig sila dito. So, cheese fondue with alcohol, syempre. Ayan. Meron kasi ako napanood na video ng Filipina na nagta-travel dito sa Europe. At, na-surprise siya na lasang beer daw. But actually, it's not beer. Hindi beer yung ginagamit sa cheese fondue. So, nakakatawa lang. So, bago mag-react, dapat inaalam muna kung ano yung kakainin. Parang, bago ka kumain, tanong mo, ano yung kakainin natin? Ano bang meron doon? Hindi yung, parang, ang smart mo, tapos, kumain ka, sinabi mo, may beer yung kinakain mo. Kasi ako, kunwari, hindi ko alam ang isang bagay, tatanungin ko yung mag-o-offer sa akin, ano ba yung kakainin natin? So, kung magsasalita ako at kukwento ko kung ano yung pagkain na kakainin, hindi ako ignorante at masusurpresa. So, ayan. So, cheese fondue with alcohol, hindi beer. Okay. Ang paborito namin na panglagay sa tinapay, yan, kalahati lang itong binili namin. Mahal kasi. So, kalahati lang. So, tatanggalin mo lang itong pinakabalot na brown na ito.
Tapos, slice, and depende sa inyo kung paano nyo gustong kainin. Pwede nyo naman kainin na ganito na ito, kasi luto na ito, smoke, hanggang sarap ng lasa nito. So, cut nyo lang na maliliit. Pwede nyo na rin siguro pagka kayo lang naman nasa bahay, walang nakakakita. So, kung gusto nyo kagatin ng dito na lang, tanggalan nyo yung balat, and then kagatin nyo, wala naman nakakakita sa inyo, okay lang. Pero kung gusto nyo yung maayos at tamang pagkain, so ini-slice itong sausage na ito, at bagay na bagay sa tinapay, or pwede rin ganyan na nyo nakainin. Ayan. And last one ay itong repolyo. Magugulat kayo, ano? So, bakit patulis itong repolyo na ito? Hindi ganito yung repolyo na mabibili dito sa Pilipinas. Yung repolyo bilog dito ay matigas yun. At yun yung kanamitan na ginagamit sa paggawa ng atsara na repolyo. At ito naman, ito yung katulad noong leaves or dahon ng repolyo na nabibili natin na bilog sa Pilipinas. So, mas malambot yung dahon nito. Nung una, ganun yung binili ko, bilog, at ay nako, kahit pakuluan mo siya ng matagal, hindi masarap yung lasa. So, nung nalaman ko na ito yung katulad na repolyo sa atin, so itong patulis yung binili ko na repolyo. So, ito lang yung mga napamili namin for today, and thank you very much for watching. Bye!